Number 1. Hiro Onoda, December 1944. Sa kasagsagan ng World War II, ipinadala ang 22-year-old na sundalong Hapon na si Hiro Onoda sa maliit na isla ng Lubang sa Pilipinas. Ang kanyang misyon ang sirain ang airstrip at pier ng isla at tigilan ang pagpasok ng kanilang mga kaaway. Pero ilang buwan pa lang ang lumipas, nasakop na ng mga Amerikano ang isla. Napilitang tumakas si Onoda kasama ang kanyang mga kasamahan sa kagubatan. Simula noon, nawala si Onoda. At taong 1959, idineklara ng Japanese government na patay na siya. 1974, halos 3 dekada mula nang matapos ang digmaan, natagpuan si Onoda na buhay na buhay. Nakita siya ng isang Japanese explorer na si Norion Suzuki sa Lubang Island. Ang buong akala pala niya, nagpapatuloy pa rin ang giyera at hindi siya naniniwalang tapos na ito. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Suzuki na sumuko, pero tumanggi siya. Sinabi niyang hindi siya aalis sa gubat hanggat hindi iniuutos ng kanyang dating commander. March 1974, dumating ang dating opisyal ni Onoda sa Lubang at personal na iniutos ang kanyang pagsuko. Dito lamang natapos ang kanyang digmaan at tuluyang nakabalik ng Japan 29 years matapos ang aktwal na pagtatapos nito.